Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Eto, matinding regalo para sa mga Duterte, Marcoleta at Dado binira ng isang makamarcos. Matapos bagsakan ng hatol ang kampo ng mga Duterte sa matinding pagsisiyasat ng Quadcom na sila ay protektor at operator ng malawakang sindikato sa ating bansa. Abay heto ang matinding regalo ni Kong Barbers at Abante na kasuhan at panagutin ang nasabing grupo ni Duterte. We recommend that cases be filed under Section 6, Crimes Against Humanity, under the International Humanitarian Law against former President Rodrigo Roa Duterte, Senator Ronald Bato de la Rosa. Nais ko lang sabihin sa inyo na ang distrito ko po ay drug-free. Pwede naman pala na ang isang syudad, ang isang bayan, ang isang distrito, pwedeng mawala ang drugs na hindi mo kinakailangan pumatay. Wala namang imik itong mga kilalang defender ni Duterte. Pero ayon di umano kay Marcoleta, simple lang ang pamilya Duterte. Kaya malabo ang mga paratang ng Kongreso. Kaya naman, heto ang matinding birada ng isang Marcos supporter. Sino pang maniniwala sa kanila na mahirap lang po yan, nakakulambo, sa karinderya nga lang kumain? Meron bang mahirap na nakarilo ng Richard Mille, Patek, Rolex? Meron bang mahirap na ganon? Ginagawa lang po kayong uto-uto ni Digong. Ngayon, masusunog na naman kayo. Sasabihin nyo na naman, grabe ka kay Digong. Kung nakita ko nga si Digong yan, hampasin ko ng tray ng Starbucks yan, bukol yung ulo niyan. Tignan nyo si Supremo, anong pangalan ng vlogger na matanda na dating sundalo daw, hamon-hamon. Nung hinamon nung kahamon niya, hindi lumabas. Anong pangalan nung si Dado? Asa na si Dado? Palabasin nyo yung Dado-Dado na yan. Pag nakita ko personal yan si Dado, tanggalan ko bangag yan. Tanggalan kong bagang yan. Nagkagiwi-ngiwi na yung nguso. Putang ina, puro yapang lang yan si Dado. Patanda-tanda mo na, maghamon ka pa ng sapakan. Pag sinuntok yung bunbunan mo, makita mo. Sabi kayo na nga, sabi kay BBM, bangag. Samantalang si Digong gumagamit ng gamot pang rehab, Fentanyl. Buwelta naman ni Tobats at Bongo. Expected na ang galawan ng mga Marcos na siraan ang mga Duterte. At mukha naman daw silang mabait na hindi kailanman gagawa ng kasamaan. Kaya naman, pinag-untog ni attorney ang dalawang maka-Duterte. Ngayon, ang sinasabi ni Bato, ano daw, para i-demolish, kumbaga durugin sila. Lalo na't mag-i-eleksyon daw sunod na taon. Sa parte ni Bato de la Rosa, dapat inaasahan yan. Sa dami ng pinagagawa nilang pagpatayan nung nangyari nung administrasyon ni Duterte. Noon kasi ang yabang-yabang niya. Pero alam ni Bato yan na pag-uusapan niyang kaso na yan, habang nagkakampanya sila, pag-uusapan niyang kaso na yan, si Bongo, hindi mo kayan, Bongo, senador ka tapos ganyan ang sagot mo. Hindi mo ka ang pinagbabasihan. So ngayon, hindi naman daw siya mukhang kriminal. Kayo ni Duterte, mga principal pa rin kayo. Si Duterte, principal ba yan by inducement? Ikaw, principal by indispensable cooperation? Ibig kasing palabasin, napakabait niya. Hindi naman siya involved sa war on drugs. Hindi siya involved yan. Alalay lang siya ni Duterte. Criminal ka pa rin. Usually, yung mga nagplano, nag-udyok, sila hindi mo aakalain na isasagawa nila yung krimen na yon. Kasi pwedeng ang mukha nila maamo o yun. Pero ikaw ang nagplano. Ikaw ang nag-udyok. Ay, Bongo. Kaya akala mo, dahil alalay ka lang ni Duterte, wala kang pananagutan. Mayroon. Ako, I'm almost certain that hindi niya matatapos yung kanyang termino kung hindi niya ma-impeach si Sara. Kung hindi mako-convict, kung hindi ma-remove by impeachment. Bakit? Kasi nakita mo, nagiging siya bolder and bolder, nagiging brazen sa kanyang mga pagkilos. Lalo na pagka na-survive niya ito. Kasi kung wala kang gagawin, the same. Hindi naman yan sila mag-tone down ng kanilang efforts to oust President Marcos. Ang target nila is to get back to power pagka yun ang objective nila. So whether attempt mag-impeach si President Marcos o hindi, it will intensify and intensify. So pagka hindi niya to natuluyan, ang nanganganib na ngayon is si President Marcos because again, historically, the political winds change and it would shift doon sa mga frontrunners for the 2028 elections. Lalong hihina ang pwersa nila sa Kongreso, hihina ang pwersa nila sa Senado, at sa public at large. At this point in time, and having seen the Dutertes, sinasabi nila mismo, di ba? All options are on the table dyan. Kung ang end nila is makabalik sa pwesto, then gagawin nila lahat.
Ngayon, if you're talking about impeachment, imagine from now until 2028, do you think wala ng political and economic crisis na kakaharapin ng Marcos administration? For sure meron yan. Pagka nagkaroon lang ng isang socio-economic or political crisis, itong pwersa nila Duterte, having survived the impeachment, assuming, ano sila? They would just be waiting in the wings to take over when they need to. Yun. And ito, no, yung chatter sa PMA chat groups, masyadong significant. Hindi na ito static. Kaya makikita mo na kung meron sila ngayon, lalo ng palakas ng palakas yan. Remember, iisipin nila pag nakapwesto si Sara, ano yung pwestong ibibigay sa kanila. So merong ganong personal interest na papasok yan. Yung progressive military career na sinasabi natin sa PMA. It could be too tempting for these PMAers to resist. Meron kasing mga Duterte, lalo na sa mga retired ranks. And sila, masyado silang bold sa kanilang mga pronouncements. They're looking for any opening against the administration. And yun na nga, several months, a year or two down the road, what if magkaroon ng ganong crisis, papasok ito. And ngayon yung mga active, magbe-break ranks ito. Yun yung nakikita natin. Kasi merong, may active, mga proactive na nagre-recruit at nagbubuyo, nag-agitate. Yun ang mahirap. Yan ito kasi, yung based on our experience, may phases yan. Meron yung socialization phase, yung agitation phase. Then, pag nakita mo na receptive, yung mga official, doon ka nalilipat doon sa recruitment phase. Ito na, yung recruitment, mas malalim na yan. Talagang pinapasok ka na doon sa buong conspiracy. Then the third stage is organizing stage. Alam mo na kung saan ka in the organization, then sama na dyan yung planning. Then yung mobilization na. Yung tatawid na kayo, mag-execute na kayo. Dito, sa nakikita natin, dito pa lang sila sa socialization/agitation phase. Since late 2022, nung nagsimulang maggumalaw yung mga pro-Duterte retired generals, nangangalabit sila, nag-agitate sila. To be fair, wala namang kumakagat. The active officers remain true obedient to the chain of command and the Constitution. So, walang kumakagat. But, ang sinasabi ko, merong constant na naghihikayat. And given the right opportunity and motivation, pag merong kumagat yan, yun ang komplikasyon. Remember, it will only take one brigade commander or one division commander to start the ball rolling. No? Kasi may 5 ngayon eh. May 5 ng boto yung acquittal ngayon. Kahit na I don't see these people changing their minds. So ngayon, 3 na lang yung kailangan nilang kuhanin. And that's parang reachable goal yan. Whereas kung sa next Senate, isa lang ang may iwan na holdover na pro-acquittal, assuming the results of the elections would favor the administration. Therefore, 8 pa yung kukuhanin nila. Mas challenging yun. But, ang danger naman dun sa ipoprolong mo, hindi mo alam yung mga mangyayaring events within the next few months. Kumbaga, hindi mo necessarily controlled yung mga variables, yung circumstances. So, it's a risk either way. Ito kasing external communications. Ang audience niyan is the public at large. Pero yung mga yung internal organization, meron din silang internal communications. I think it will be clear within the next few days kung anong direksyon. Kaya nga sinasabi ko, while he's saying this, yung ayaw na impeachment and ayaw niya nung never say never, pero nakita mo, yung Quadcom, grabe yun. Talagang walang sinasanto. So, alam naman natin historically, yung Quadcom, yung House of Representatives, practically an extension of Malacanang yan. So, kung talaga ang direksyon is never say never, dapat pinahinto na yan. So, kailangan na natin i-decode yung mga ganitong communications. Sabi ko nga, probably, even si President Aquino noon, I remember, wala naman siyang open statement na suportahan niyo yung impeachment ni Justice Corona. Walang ganun. In fact, palaging mini-maintain nila na independent galaw ng House yan, galaw ng Senate yan. Kumaga, ganun talaga. They have to put up a front, even with the best of them, in this case, si President Aquino.
Ganun yung communications nila nun. May nako-confuse, may ganun. Pero sabi ko nga, kung tayo would be in his shoes, we would deal with these things differently. Pero ito na yung nakagawian niya, medyo averse siya sa head-on confrontation or conflict, kaya meron siyang mga kumbaga more circuitous route. Pero ito, titingnan natin in the next few days, pag may ibang galaw, ibig sabihin, yun na yun. For as long as naiintindihan ng kanilang hanay kung ano talaga yung kumpas, I don't see any problem.